So, tungkol po sa mga kabataang ito na akala ng Diablo ay ganyan. Di ba? May nangaral dito last week na ngayon ay hindi lamang mga kabataang babae, kundi kabataang lalaki rin ang ginagamit sa mga malalaswang gawain ito. Di po ba? So dahil dito, magandang umaga po. Can we give seat to our beloved Mayor John Ray Chanco? We parents are responsible in bringing our children to the good manners and right conduct. Who will pray for them? Who will bring them, these young people, to the knowledge of the Lord? Kung tayo ang nagiging masamang halimbawa. So ngayon po, we really need a corporate prayer. Very timely, dumating ang ating iniintay na makabahagi natin sa moralidad na nais ng Diyos na mangyari sa ating siyudad na ito. Alam po ninyo, hindi ko alam kung paano siya ipipresenta sa inyo. Pero nitong mga nakaraan, nagkaroon po siya ng pagbababa ng isang tema na hindi mangyayari kada buwan. Alam po ba ninyo, ang una niyang ibinabang tema para kasama na rin sa panalangin para sa ating siyudad na ito ay sa kanya po mismo galing, punctuality. Na ang unang halimbawa ay sila na naglilingkod sa ating siyudad. Sila mismo, sa bibig mismo ng ating pangalawang pangunahin. Ang una ay ang ating Panginoong Yesus. At ang pangalawang pangunahin ay ang ating minamahal na Mayor. Sa kanyang bibig mismo na galing, ang salitang kada buwan ay magkakaroon ng tema. Kaya tayo po na nasama-samang nananalangin ito, isususog natin ang kalooban ng Diyos na inilalagay sa ating Mayor. At ito ay ang good manners and right conduct na kahit ano pang relihiyon meron dito sa Navotas. Ang pinakamahalaga po ay ang agenda ng Diyos na tayo ay maihango niya patungkol sa panunumbalik sa wasto at tamang pag-uugali. Hindi natin kukunin ang haba ng kanyang oras and if it's okay for our mayor to just, as they prepare their LCD, na magbigay lang muna ng ilang pagbati sa atin. Sapagkat ang kanyang pakay po, mula sa taas ay bumaba. Parang ating Panginoong Jesus na bumaba sa ating bayang ito upang ihayag ang salita ng pagkakaisa at pagdadamayan. Sapagkat sa tulong po ng kapitbisig, may magaganap po sa ating bayan, sa ating siyudad na ito. Naniniwala po ba kayo ron? So, nais ko po muna tawagin ang ating namahal na Mayor, si Mayor John Ray Chanco. Good morning po sa inyo lahat. Siyempre kay Pastor Chitos, kanyang pamilya, sa lahat ng miyembro ng Christ Revealed. Unang-una gusto kong magpasalamat sa inyong lahat sa pagkakataon na itong makapagpunta ako dito sa inyong simbahan and may present yung isang taong mga nagawa po natin. Napaka-importante po sa akin dahil kahit papano, I'm indebted to our citizens dahil nabigyan po tayo ng opportunity, of course, to serve the Lord through the service of our city. And since I'm indebted, I feel that I owe it upon you that I have to report what I have or what we have accomplished as a city, as a citizenry. And tama yung sinabi ni Pastor Chito,
we're very much emphasizing on the values. Dahil naniniwala po ako sa pag-upo pa lang, although importante po lahat ng ating mga gagawing infrastructures, sa tingin ko to develop as a nation, to develop as a city, and as human beings, napaka-importante that develop po natin yung values po natin. Kaya every month po, launch po natin, meron tayong values na ini-emphasize. Hindi lang sa lahat ng simbahan, hindi lang sa City Hall, hindi lang sa lahat ng barangay, sabay-sabay po, lahat po ng eskwelahan. And pagdating po sa values po, nasimula na rin po namin, nagkaroon kami ng values formation sa lahat ng miyembro ng barangay, lahat ng department head, lahat rin po ng ating public school teachers. Dahil kahit anong development na magaganda po infrastruktura na gawin po natin, kung hindi natin ma-develop, ma-instill, lalong-lalo na sa kabataan, yung tamang moralidad, wala rin po masasayang lang rin po yung ginagawa nating mga infrastruktura na plano natin gagawin. So, paano, although we have to adapt to the changes that we see, just like technology, merong mga bagay pa rin na dapat hindi magbago. At yun yung mga basic tulad ng pagbibigay importansya, gaya ngayon, tuwing linggo, binibigyan natin ng importansya yung nasa taas, yung ating faith, yung pagbibigay importansya sa ating pamilya, pagbibigay importansya ng oras. Kaya natutuwa ako dahil sa dami po ng ating problema, halos everyday po, sa dami po ng text na natatanggap po natin, tawag, pag kayo'y nanunungkulan, halos lahat ng balita po ay problema. But it's very inspiring that we have people like, of course, Pastor Chito and your group who supports us dahil hindi po natin magagampanan lahat ng ating trabaho walang tulong ng ating komunidad. Kahit magaganda po yung ating plano, kailangan po ng suporta ng bawat komunidad. Kaya ito, nagre-report po kami at para makita nyo naman kung ano yung nagawa po natin at yung plano pa nating gawin para isang direksyon lang po tayo. So, napakabilis po ng panahon, no? Isang taon na po. So, ito po yung ating gagawin. Nung ako po'y nanungkulan, maswerte po ako dahil wala po akong naging kalaban, no? At siguro, aminin po natin ang dahilan po dyan dahil maganda naging performance ng aking kapatid. Kaya binigyan tayo na pinagkatiwalaan po tayo. And isa sa mga sinabi ko nung ako'y tumatakbo, napaka-importante ng continuity. Pero hindi naman dapat magtatapos sa continuity o yung pagpapatuloy lang ng programa. Siyempre, malaki ang inaasahan po sa akin. Kaya dapat, aside from dun sa pagpatuloy po natin yung mga proyekto ng ating kapatid, dapat po madagdagan pa po yung proyekto. And alam naman po natin, kung gusto po natin madagdagan yung ating proyekto, madaling mag-isip ng magagandang programa, pero importante yung kapital po o yung pondo. And isa sa mga kapital pong ginagawa po natin is yung kapital po natin sa human resources. Kaya dinedevelop po natin ang bawat tao dahil yan ang pinaka malaking asset po natin, yung Navoteño. Aside from dun sa human capital po natin, napaka-importante yung pondo. Kaya dito muna tayo sa economic performance. Para magawa natin yung magagandang proyekto, kailangan po natin ng pera rin po. So, saan ba nanggagaling ang income po natin? Dalawa po. Tatlo bale. Yung local tax collection, yan yung business taxes na pag nagde-negosyo kayo, nagbabayad yearly based doon sa income po ninyo. Nandiyan rin po yung real estate. So, pag may lupa po kayo, bayad rin po, yun yung local tax collection. Internal revenue allotment din po yung galing sa national government. Yung share po natin. Computation po niyan, depende sa population, land area, population at land area. Tapos other income. So,
So ito yung comparison po simula 2006 hanggang 2010. Noong 2007 po, naging syudad po tayo. Okay? So kung makikita niyo po yung era po natin, biglang lumaki, tumalon po. Yun yung dahilan kung bakit minamadali ni dating Mayor Toby na maging city tayo. Dahil lalaki po yung income natin at mas marami po tayong gagagawa. So from 163, naging 275, naging 332, naging 365. So habang lumalaki yung income ng national government, lumalaki rin po dapat yung share po natin as a city. Dito naman sa local income, noong 2009 to 2010, bumaba po yung income po natin. Bakit? Noong 2009 po, kaya po malaki yan, nagkaroon po tayo ng real estate amnesty, di ba? Yung mga may utang, kaya maraming nakolekta, kaya biglang tumaas na 226. Pero overall po, nag-i-increase naman po yung income. So dati po, halos pantay lang o mas malaki parati yung local income natin. Since naging city po tayo, mas malaki na parati yung galing sa IRA. So ito po yung every year ni-estimate dapat natin yung income natin at dapat palaki ng palaki. 2010, 580. Gusto natin sanang kolektahin ng buong taon ay 601 million for the whole year. Yung actual income po natin noong January, 100 million. Pero maswerte po tayo, February pa lang, na-meet na po natin yung target po natin. Kapaliwanag po natin kung paano natin nagawa po yan. So yan, hanggang May, nagpas na po tayo, 792 na po. So, saan po nanggaling yung income po na yun? Sa kauna-unahang pagkakataon po, nakakolekta po tayo ng franchise tax. Never tayong nakakolekta ng franchise tax. Parati natin kinukulit yung PLDT, Smart, Sun. Dinadahilan po nila parati silang may exemption dun sa franchise po nila. Pero for the first time, nakakolekta tayo ng 2.6. So, sana sunod-sunod na po lahat ng telcos, lalo na yung mga may transmission lines po dyan, ay magbayad po sila bawat transmission. Ito yung malaki po, 450 million. So, 450 million, 453. Saan po natin nakuha po ito? Yung Napocor po, meron silang tatlong power plant na ina-operate dati. Nakalimutan ko rin paliwanag, kaya rin bumaba yung local income po natin. Ininto po patakbuhin yung Napocor doon sa Fishport. Tatlong power plant po yun. So walang sales po yun. Halos 30 million ang nawala po sa atin. May utang po silang real estate taxes na worth 250 million. Kung hindi sila makautang, ginawa po natin, in-auction natin. Walang bumili, kaya naging property po natin yung power plant po na yun. Kung pagkaupo ko, naghahanap nga tayo para lumaki yung income natin. So, ang ginawa po natin, in-auction off po natin. Binenta natin through bidding para competitive. So, yung utang sa atin na 250 million, naging 450. Dahil may bumili ng 450. So, kumita pa po tayo ng 200 million. Aside from dun sa nakolekta natin 250 million na utang. So, yan po. Yun yung dahilan. Yung February, kuha po natin yan. Nagbayad na po. So, marami po tayong magagawa. Ito yung iba't ibang sources of income. Ito yung malaki rin, yung sanitary landfill. Sanitary landfill po, tayo lang ang lungsod sa buong Metro Manila na walang kontraktor sa basura. Sarili natin yung mga truck ng basura, libre po yung pagtapon sa atin. At dahil tinatapon nila yung basura nila dun sa tansa, meron tayong landfill. Nagbabayad po ng MMDA sa atin. Dati 5% ng lahat ng nagtatapon. Ngayon, na-negotiate po natin, nataas po natin, naging 6% na po ng tipping fee. So lahat ng tinatapon po dyan, na-increase po natin. Tapos yung mga iba-iba.